May nag-PM sa akin, nakita daw niya kasi na si Angeline Quinto recently ay na-diagnose ng gestational diabetes. Ano daw ba ito at paano maiiwasan? Halika kayo, pag-usapan natin. Sa isang vlog sa YouTube, dinisclose ng singer na si Angeline Quinto na siya ay na-diagnose ng gestational diabetes. Aminado daw ang singer na siya ay medyo walang control sa kinakain dahil sa dami ng ginagawa ng trabaho. Mainam din po at nireveal niya na siya ay nag-hire na ng isang nutritionist para ma-monitor ang mga kinakain niya ngayon at siya rin ay gumagamit na rin ng isang continuous glucose monitoring device o machine. O sige, paliwanag natin to. Ang gestational diabetes po ay isang type o isang uri ng diabetes na nadadiagnose kapag ang isang babae nagbubuntis. Hindi naman lahat ng buntis nagda-diabetes. Pero in short, ito ay diabetes sa pagbubuntis. Ayon sa American College of Obstetrics and Gynecology o ACOG, ang diagnosis ng GDM ay base sa dalawang abnormal values sa 3-hour OGTT o Oral Glucose Tolerance Test. Diyan sa test na yan, ginagawa at 24 to 28 weeks, kinukunan muna kayo ng fasting blood sugar and then papainumin kayo ng isang matamis na liquid at itetest ang inyong asukal ulit after 1 hour, after 2 hours, after 3 hours. Magic numbers natin ayon sa ACOG ay dapat less than 95 mg per deciliter sa fasting, less than 180 after ng 1 hour at less than 155 after 2 hours at less than 140 after 3 hours. Sa ating local criteria, medyo mas stringent tayo ng onte para makatch natin ang mas maagang GDM. Dito sa atin sa Pilipinas, sinusunod ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society ang criteria na kapag ang resulta sa fasting ay greater than or equal to 92 mg per deciliter o ang 2-hour post-glucose load ay greater than or equal to 140 mg per deciliter, nadadiagnose ang pasyente ng GDM. Mahalaga pong nasi-screen ang buntis tungkol dito dahil po pwedeng maging risky para sa batang dinadala niya ang sakit na ito. Pwede pong lumaki ng lumaki yung bata sa loob at maging macrosomic, o pwede pong maging at risk ang bata sa neonatal hypoglycemia, hyperbilirubinemia, dystocia ng shoulder at pwede rin po magkaroon ng birth trauma. Sa side naman po ng nanay, pwede siyang magkaroon ng preeclampsia o di naman kaya magkaroon ng overt type 2 diabetes mellitus later in life o pagkatapos ng kanyang pagbubuntis. Kaya best na na-detect ito agad at nakokontrol. At ang cornerstone dyan, diet and exercise. Ito na yan. Kino-compute po natin ang diet para sa mga nanay at pagdating po sa kinakain, kailangan po kung magka-carbohydrates, complex carbs ang kakainin. Nakalimitasyon po yan sa 3 meals and 2 to 3 snacks para malimitahan din po ang pag-fluctuate ng glucose. Depende pa rin syempre sa main OB kung paano nila gagawin yan. Pero sa mga dietitians, kino-compute po yan. Kung caloric distribution between carbs, proteins, and fats, kinakailangan computed at mas mainam pantay-pantay ang distribution ng calories per meal para hindi tumataas at hindi rin bumabagsak ang asukal ng nanay dahil either way, pwedeng makapagdulot ng problema yan. Pagdating sa ehersisyo, kung clear naman ng OBGYN at ng kanyang endo, okay po ang 30 minutes of aerobic exercise at least 5 times a week. Maganda din po ang walking 10 to 15 minutes after each meal para mapababa ang asukal to normal levels. Kung hindi kakayanin ng diet and exercise, dyan po papasok ang pharmacotherapy natin kung saan nagbibigay tayo ng insulin. Pwede mag-start at 0.7 to 1.0 units per kilogram per day. Pero again, depende pa rin po sa mga OBGYN ninyo. Pero sa ngayon, ang gusto ko po talagang ipaliwanag sa inyo ay ang best na gawin ay talaga ay i-prevent natin to. Kaya ngayon pa lang, kung nagbabala kayo magbuntis, stay at a healthy weight. Mag-develop na kayo ng exercise routine, eat healthy, at iwasan ang mga pagkain na nakakasira ng balanse ng inyong mga nutrients. Okay? Ganun lang siya kasimple. At ayun po, hanggang dito na lamang muna. Sana may natutunan kayo at pakishare na rin po sa mga kaibigan ninyo. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat.